Pero importante naman po yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa ng hakbang para makipag-ayos or maayos ang gusot sa panig nila na dalawa ni PBBM. Alam niyo po, kahanga-hanga yan. Bakit? Di ba ho, una-una, mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pagdating sa mga matanda. Abay, nauna na po si FPRRD na nais niya na magpahiwatig, na nais niya makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Tatlong bagay ang sinabi ni PRRD. No? Una-una, pinasinungalingan niya na siya may kinalaman sa kahit anong distab. Ang sabi niya, sino namang lukulukong mga militar at pulis ang pupunta sa kanya para sumuporta sa distab? Siya'y tapos na, wala na sa kapangyarihan, baston na. Pangalawa, siyempre nakiusap siya para kay Pastor Quiboloy, yung kanyang programa na pinagbawal na sinuspend ng MTRCB, sabi niya, wala naman siyang bana talagang ginagawa kay PBBM, no? If at all, mga observation lang on state policies, pero talagang consciously hindi naman niya binabanatan si PBBM. Kaya nais niyang makipag-usap, miski indirectly kay PBBM tungkol dito sa issue ng SMNI kasi malinaw naman, talaga namang ginigipit ang SMNI. At kahit balibalik na rin natin ang MTRCB at saka ang NTC, sa ilalim pa rin niya ng ehekutibo, no? So kikilalanin pa rin nila ang kapangyarihan ng presidente. At pangatlo, siyempre, sabi niya, wala na siyang plano sa politika. Kasi siyempre, yung ilang mga diehard na loyalists, kinukonsidera na banta pa rin si PRRD kasi baka nga pumasok pa sa politika. Sabi niya, pagod na siya. So ayaw na niyang bumalik sa politika. So malinaw po ang sinabi ni PRRD, wala siyang kinalaman sa distab. Una, gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy at wala na siyang planong bumalik sa politika. Ang tanong, ano naman kaya ang magiging tugon ni PBBM? Actually, hindi si PBBM ang nagsalita, kundi si PCOO Secretary Garafil. Alam niyo po, importante na siya ay PCOO Secretary. Ibig sabihin niyan, siya ay head ng departamento na nakipag-ugnayan sa media. Pero hindi po siya spokesperson, ha? So napakahirap na tanggapin ang salita ni Garafil bilang salita na rin ng presidente. Kasi ang sabi ng presidente, nung siya kumakandidato pa, hindi na niya kinakailangan ng spokesperson dahil siya mismo magsasalita para sa kanyang sarili. Pero ang sabi nga ni Secretary Garafil ay kahit kailan ay makikipag-usap si PBBM kay FPRRD, no? At ang sabi nga, matapos na magsalita ng ganyan si PRRD, ay tatawag si PBBM. Well, ako naman po, no, bilang dating tagapagsalita ni FPRRD, malalaman ko kung tumawag na. Wala pa po akong impormasyon na nakalap na tumawag nga talaga si PBBM kay PRRD kung gusto makipag-usap ni PRRD. So, sa ngayon po, wala akong impormasyon na naganap na ang pagpupulong, no? So, ang assumption ko, hindi pa nagaganap ang pagpupulong. Sa totoo lang po, bukas, meron kami dapat scheduled na pagpupulong ni Presidente dito sa Maynila, pero last minute po, na-cancel, no? Dapat bukas ng gabi yon, pero nakakakuha lang po ako ng text na hindi tuloy. So hindi ko po alam kung ano talaga ang mga pangyayari. Pero importante naman po yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa ng hakbang para makipag-ayos or maayos ang gusot sa panig nila na dalawa ni PBBM. Alam niyo po, kahanga-hanga yan. Bakit? Di ba ho, una-una, mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pagdating sa mga matanda. Pangalawa, ex-president siya, no? So parang talaga naman pong nagpakumbaba si FPRRD nung sinabi niya na gusto niya makipag-usap kay PBBM, lalong-lalo na dun sa issue ng SMNI. Pero sa tingin ko, kung talaga matutuloy ang pag-uusap dyan, lilinawin na rin ni FPRRD kung ano talaga ang plano ni PBBM pagdating sa ICC. Dapat usapang tapat, man-to-man. Ang sabi ng informant, kaya nagbago ang ihip ng hangin pagdating sa ICC, yun na nga,
may mga nagmarites kay PBBM na nakikipag-usap daw si FPRRD sa mga militar para sa DSTAB. At yan po ay pinasinungalingan na ni FPRRD. Walang katotohanan dahil wala naman lukulukong mga militar at pulis na naniniwala na may magagawa pang ex-president na nakabaston na. Oo nga naman, nakabaston na siya. No? So, pag sila nakapag-usap, siguro marireinforce ito ni FPRRD na walang ganyang siyang plano pagdating sa DSTAB. At tingin ko naman, kung ma-assure niya si PBBM na walang DSTAB, hindi na rin siya magbabago ng ihip ng hangin pagdating sa ICC at paninindigan na niya yung unang salita niya na ang pagpasok ng ICC rito kasama na yung pagkakakulong kay PBBM at kay VP Sara ay labag sa ating soberenya, labag sa jurisdiction ng ating bansa. Pero sa ngayon po, wala pa akong balita kung ano ang katagunan o kasagutan ni PBBM. Tanging si Secretary Garafil pa lang po ang nagsabi na anytime ay po pwedeng makipag-usap si PBBM kay FPRRD. Well, ang punto ko naman po, nagpakumbaba na ang dating presidente, sana naman po, samantalahin na ito ni PBBM para maayos ang lahat ng gusot sa panig ng Marcos at Duterte dahil sa tingin ko po, napakadami pong pagsubok na haharapin ng bansa. Kung nabalitaan nyo na po, no, dahil dito sa mga Houthi, ang mga barko po ngayon na nagdadala kasama ng langis, hindi na dumadaan sa Gulf of Aden. Umiikot na sila sa Africa. So, ang ibig sabihin niya, natitriple na ang cost of transportation ng mga langis natin. Yan po ay magta-translate sa mas mataas na presyo na naman ng langis. At pag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng presyo ng bilihin tataas na naman. Bukod pa dyan, mukhang lumalala po. No? Dahil talagang nagputo ko na pag sa panig po ng Hezbollah dyan sa border ng Lebanon at ng Israel at ng Amerika. Dati, mga pakunti-kunti lamang putukan. Pero ngayon, all-out putukan na po. So bukod sa Gaza, pumutok na po yung labanan sa panig ng Israel at ng sa parte ng Lebanon na ang mga lumalaban doon ay suportado ng Iran. Alam naman natin na ang Iran din ay isang major oil exporting country. No? So kinakailangan, fasten your seatbelts po dahil matindi po ito kapag kumalat ang gulo sa gitnang silangan at ngayon po, sa ayaw at gusto natin dahil sa ginagawa ng Houthi na hindi na dumadaon ng mga barko ngayon sa Gulf of Aden, talaga pong tataas ang presyo ng langis at petrolyo at ang presyo ng lahat pa ng bilihin. So sa panahon nito, tingin ko, dapat pagsamantalahan na ni PBBM itong pagkukumbaba ni FPRRD at magsanib puwersa na sila uli, magkaisa na sila uli, nang sa ganon, pag nagkakaisang sambayan ng Pilipino, mas mahaharap natin ang pagsubok, lalong-lalo na sa pagtaas na naman ng presyo dahil dito sa lumalala at lumalawak ng gulo sa gitnang silangan.